Nagkaroon nga po mga idol ang Dallas Mavericks ng 2-game lose streak matapos silang matalo kontra sa Denver Nuggets. At ang masakit dyan, bumagsak pa sa 5-5 ang kanilang win-loss record bilang pang-11 sa West. Kaya literal sobra silang nahihirapang manalo ngayon. Pero sa kabila niyan, meron pa rin naman nga pong ilang mga bagay ang nangyari sa team kagaya ng pagtatala dito ng 43 points ni Kyrie Irving kasama ng 5 rebounds, 5 assists at karamihan sa mga naitala nitong puntos dito nagmula sa crucial minutes ng 4th quarter para maidikit ang laro. Kaya nangangahulugan nito na siya pa rin naman ang mananatili at nananatiling Mr. 4th quarter sa pagtatala niya dito ng season na 5.4 points, 1 assist at 1 rebounds a game. May ilang mga record rin naman ang nabasag katulad ng paglampas niya kay Stojakovic bilang 29 sa pwesto ng pinakamaraming nagawang 3-pointer sa history ng NBA. Si Irving rin naman ang unang guard simula kay Ray Allen taong 2005 na nag-average ng 25 points sa kanyang 55% shooting sa 3-point line sa unang 10 laro ng regular season. Bago yan, ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, tuluyan na nga pong nakabawi ang Los Angeles Lakers mula sa mga pagkatalo sa road trip matapos nilang ma-extend sa 2 games ang win streak. In fact, kung hirap nga silang manalo sa road games, mas nagiging madali nga para sa kanila na manalo sa home game sa pagkakaroon dito ng 5-0 na record. Kasali pa rin naman sa mga teams na undefeated sa home court kagaya ng Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Pero kahit maganda ang performance dito ng Lakers, ibinulgar rin naman ng isang insider na meron pa rin naman nga pong balak ang front office na baguhin ang lineup. Isa dyan ay ang pag-trade kay Gabe Vincent na plano nga po nilang gamiting asset upang masungkit ang dalawa sa kanilang mga targets na sentro na sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at si Brook Lopez ng Milwaukee Bucks. Na-realize na rin naman ng Lakers kulang talaga sila ngayon ng big man lalo kapag out o hindi naglalaro si Anthony Davis, kaya eto ang pinaka nararapat nilang gawin ngayong taon. Sa kabilang banda, inulan nga po ng pambabati ko si Andrew Wiggins mula sa mga fans ng Oklahoma City Thunder dahil sa ginawa nito sa kanilang big man na si Chet Holmgren na inaasahan nga pong hindi makakapaglaro ng 3 buwan kung saan expected February 2025 pa makakabalik. Hindi rin naman biro ang klase ng injury na natamo nito mula sa kanyang pagkakabagsak dahil kakailanganin nga po nitong sumailalim sa isang operasyon at mahaba-habang recovery process. At lahat ng mga yan nangyari dahil nga daw sa mahiwagang siko at kamay ni Andrew Wiggins na tumama kay Chet Holmgren na siyang rason bakit hindi naging maayos ang kanyang pagbagsak. Ngunit buwelta ng mga fans ng Warriors, hindi nga po kasalanan ni Wiggins bakit mahina ang upper body ni Holmgren at madaling nadadali. Syempre, eto na rin naman ang pangalawang beses na nabalian siya simula nang pumasok ito sa NBA dahil nangyari rin naman ito noong nakalaban niya si LeBron James.